Hello mga chers! Nandito na ang part 2 ng ating amendments and clarifications tungkol sa reclassification of DepEd teaching and school head positions. Marami pa lang nagtitrending na post na nagsasabing wala na daw demo sa reclassification. Pero how true nga ba yun? Tingnan nating mabuti mga chers at baka ma-fake news tayo dahil nandito mismo ang sagot sa video na to. Ready na? Let's decode this together para siguradong alam natin kung ano nga ba talaga ang nasa guidelines. Titingnan din natin ang additional explanations tungkol sa NCOI MOVs at kung ano nga ba ang mangyayari kapag nakapasa na tayo sa cut-off score na 50 points sa comparative assessment. Let's go! Dito tayo sa bali-balitang wala na daw teaching demo for reclassification. Tingnan nating mabuti kung ano ang sinasabi dito. Is it a fact or a bluff? Sa 21, sinasabi na ang teaching demo ay meron pa rin po. At align ang assessment nito sa mga required COIs ng isang applicant at isasagawa ito sa actual classroom setting with the learners. So ano nga ba yung ipinagbago ng teaching demo sa memo na ito kaya maraming nalilito at sinasabing wala na daw pong demo? Dito nga sa 22, makikita na natin ang adjustment na ginawa ng DepEd. Dito nakasaad na classroom observations conducted within the immediately preceding school year prior to the submission of the application may be considered for purposes of promotion. May dagdag pa dito, provided that such observation is distinct and separate from the scheduled full-period classroom observation conducted for the purposes of the Performance Management and Evaluation System or PMES o ang dating RPMS. Maliwanag na sinasabi dito mga chers na hindi ito yung demo for PMES na ginagawa natin for IPCRF, kundi teaching demo din talaga na nakaalat for promotion at ito ay full period classroom observation pa rin. Ang maganda lang, mas kampante na tayo sa demo dahil pwedeng sa mismong students natin tayo magde-demo at ang raters natin ay heads natin at mga master teachers sa school natin. Mababawasan kumbaga yung kaba natin. Dito naman sa 23, sinasabi na yung COI rating sheets ng prospective applicants sa demo na nabanggit sa itaas ay ise-certify ng mga subcommittee na naka-assign sa COI during the comparative assessment na. Ibig sabihin, dati ka nang nabigyan ng rater sa school mo at ise-certify na lang ng mga assessors ang veracity ng rating sheet na naibigay sa iyo dati. Ang mahirap lang naman dito sa 24, hindi rin basta-basta na gusto mong mag-demo sa school mo ay pwede na. Depende pa rin ito sa capability ng mga raters sa school mo. Ayon kasi dito, kailangan nag-undergo ng training ang mga mag-o-observe sa'yo. Dito nakasaad din na, only those assessors who have completed the prescribed training shall be authorized to conduct classroom observations for promotion purposes. I hope maliwanag na po. May demo pa rin, ma'am and sir. Pero pwedeng ang demo ay nakonduct sa school natin prior sa pag-apply natin ng assessment. Siguro kapag trained na ang mga school personnel sa schools natin, like the heads and master teachers or head teachers for such assessments, pwede na silang mag-schedule ng classroom observation sa mga gustong mag-apply ng reclass. Yun po ang nakikita kong future ng ganitong change in the COI protocol. Dito naman tayo sa minsan ay nakakalitong MOVs. Sa 25, malinaw na sinasabing ang ating mga MOVs ay nakatutok sa teaching and learning duties. Dapat talaga ay teaching-related duties and responsibilities. Kaya nga minsan sa mga nagtatanong kung pwede ang mga programs na plano nila, tinatanong ko muna kung may level of governance sila or designation.
at align sa learning competencies or learning programs ang mga activity nila. Dahil kung hindi, pasensya po pero hindi mo po ito magagamit for promotion. Kaya nga mapapansin natin na sa Brigada Eskwela, may reading program na rin. Kasi dito nila ma-justify na ang Brigada Eskwela ay teaching and learning related. Anong masasabi mo dyan, Cher? Ang galing nila, no? Kaya wala tayong iwas sa Brigada Eskwela. Pero okay lang naman yon dahil malaking tulong talaga yan sa improvement ng schools natin at syempre pati na rin sa reading dahil kasali na po yan ngayon. At ito ang maganda, sinasabi sa paragraph na ito na ang MOVs ay pwedeng kunin from the last 3 rating periods regardless of the specific indicator under which they were originally submitted provided these MOVs clearly demonstrate evidence of performance and attainment of the PPST indicators required for promotion. Ito kasi madalas ang problema kasi may mga SDOs na gusto pang ipagawa or ipakita umano ng mga applicants ang buong portfolio nila for the last 3 years which is very unreasonable naman, di ba? Clear na dito ngayon na regardless kung saan mo ginamit noon ang MOV sa portfolio mo, pwede mong ilagay yan sa NCOI portfolio kung saan sa tingin mo fitted siya. Kung sa tingin mo yung MOV na meron ka, ang pinakamalakas na MOV mo for a certain NCOI, dun mo siya ilagay. Hindi necessary na dito ko nilagay sa objective na to noon sa portfolio ko, dito ko rin ilalagay sa objective na to. So hindi na daw po ganun. Nakalagay dito na kung saan mo siya ilalagay, bahala ka. Basta yun yung alam mo na best evidence mo for the certain objective. Although sa product ko gumawa ako ng listing ng reference school year, pero hindi ibig sabihin na susundin mo yan strictly. For guidance lang kasi ito kung gusto mong mabilisan na kunin sa dati mong portfolio ang mga MOVs mo. Uulitin ko lang, kung sa tingin ninyo ay ito ang pinakamabigat or pinakamalakas na achievement ninyo for a certain NCOI, pwede mo po yan ilagay sa kung anong objective sa tingin mo ay best fit siya. Kahit saang school year din yan manggagaling, basta for the last 3 years, pwede mo yang gamitin as MOV mo for NCOI. Ngayon naman, tingnan natin ang comparative assessment results for expanded reclassification. Dito nga sa 26, nabanggit ko na ang bagay na ito sa mga nauna kong videos kung saan ine-encourage ko ang lahat na mag-apply na ngayon sa mga naunang call for applications if qualified na kayo sa qualification standards. Bakit? Dahil the results of the career o yung list ng qualified applicants shall remain valid until fully exhausted. Qualified candidates who have obtained the minimum 50-point cutoff score but were not reclassified due to budgetary constraints shall be automatically prioritized in the succeeding fiscal year prior to the consideration of new applicants without the need to undergo a new assessment. This is subject to the availability of funds. O haya na, very clear po, kung qualified na tayo with 50 points sa comparative assessment at hindi pa na-reclass agad, tayo na po ang susunod na mabibigyan ng pondo. As per year ang funding like 2025, 2026, not by school year po. May mga nagsasabi din na baka daw po priority ang mga retirable teachers o mga marami ng teaching experience, but then wala po tayong nababasang ganyan dito sa memo. Siguro, depende na yan sa discretion ng ating mga SDS. Ngunit please take note mga churs na kung sakaling may na-open na ranking for promotion under natural vacancy dahil may nag-retire or siguro nag-resign or separated from the service, pwede tayong mag-apply kahit pa on deck na tayong mabigyan ng funding para sa reclass. Kasi nga po mas sigurado at mas mabilis ang promotion through natural vacancy lalo na kung ikaw ang top 1 sa comparative assessment. Sure kasi na may item ka nang kukunin. Kaya wag din tayong makampante na dahil nga nagpa-reclass na tayo ay maghihintay na lang tayo ng funding.
Mag-abang din tayo sa mga natural vacancy openings at pakayan nga pala ang destiny natin, di ba? Dito na po tayo sa transition provisions. Sa 27, para sa mga head teachers natin ito. Dito nakasaad na kung ang isang head teacher na ngayon ay pwedeng equivalent to teacher or master teacher positions, ay may option na manatili sa kanyang existing function as department head until they vacate their current position upon promotion, transfer, resignation, retirement, or separation from service. Hindi sila pwedeng pilitin na umalis sa kanilang current position as department head. Only then shall a master teacher be designated as department head kung wala na yung dating assigned na head teacher. Hindi rin pwedeng sabihin ng master teacher na siya na yung department head dahil nag-lapse na ang 1 year. Ang master teacher pwede siyang department head for 1 whole school year. So, hindi pwedeng paalisin niya yung isang head teacher dahil may 1 year na daw. So, yung pagiging department head ni head teacher, pwedeng hanggang mag-retire siya. Hindi siya maaalis sa function na yun. Hayan, dito na po nagtatapos ang part 2 ng amendments and clarifications tungkol sa reclassification. I hope nakatulong ang video na to para maliwanagan kayo. But wait mga chers, kapag sobrang busy sa reports, classworks, and house chores, kailangan din nating mag-relax kahit sandali, di ba? At syempre, para sa akin, music always helps. Ito ang Waristo Bluetooth speaker with LED alarm clock na gamit ko. Super aesthetic, kaya perfect ilagay sa teacher desk o kaya sa mga shelves sa bahay. May super bass stereo sound, kaya kahit naghuhugas ako ng pinggan o kaya ay nag-aayos ng reports, relax pa rin ang vibes ko mga chers. Kaya kung gusto mo rin ng chill teacher corner sa bahay o sa school office mo, click my Shopee affiliate link below and order yours now. I may earn a small commission when you buy from my link, kaya thank you for supporting Teching Teacher! At kung gusto nyong mas mapadali ang pagbuo ng inyong NCOI portfolio for promotion or reclassification, available pa rin ang ating NCOI Ultimate Guide at marami din kayong reference files na makukuha para sa reclass and promotion. Depende sa position na gusto ninyong applyan. Tandaan na wala po akong binibentang MOVs sa product na ito. Just PM me if you want to avail. And don't forget to like, share, subscribe, and comment para naman mas ma-inspire pa ako sa paggawa ng mga teacher guides, PPSC tips, at promotion insights. Kita-kits sa next video. Paalam! Happy Teching Day!